I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. Pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parang yata kanya may halong politika. Kababayan, pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay kailangan naman maiayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilate ako talaga. Mabuti na lang at dumating po ang ka-Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito'y patungkol dun sa matagal na rin panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. Tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito. Tsak na tsak. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito eh. Kaya na binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Mabilisan na tumira yun eh. Mangilan-ngilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay. Pati bahay yata tinangay. Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, nakalayo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh para sa mamamayan eh. At masakit pera nila yun eh. Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado, pero this time marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga nung si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-mali ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Apo. At
i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Oho. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan ng sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi pa ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano bang tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. Pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24,
Parang yata kanyang may halong politika. Ba't itinaon, mga ganun, yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Yun. Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Yung material yung petsa. Yeah. Di ba? Opo. Ano kayang, pagkatapos sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ang imbestigan mo kung destabilization Ayun nga po. plot, di ba? Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali, kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-repair lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng, panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo Alam mo, pinaliwanag ito nung ni Attorney Baligod na pero ito, aking interpretasyon na kung bakit sa ombudsman. Una, it's a due process that they have to follow. Diba? Kasi una-una, hindi naman po pwedeng kung saan-saan mo na isumbong ito. Hindi pwedeng sa DOJ o di kaya sa anumang korte. Dahil ito yung mga public official. So, kailangan sa ombudsman para ma-refer nga sa Sandigang Bayan. Ngayon, aside from that, kung makikita nyo, sinabi din ni attorney na yung mga ebidensya, kasi marami nagtatanong, bakit ba unti-unti na inilalabas, hindi sabay-sabay nilalabas in public yung mga nalalaman nila? Ang kasi dyan, ang dahilan po dyan, it's a strategy sa mga lawyer, especially when you are in court. Ginagawa rin ito ni Marcoleta eh. Di ba? Tatanungin niya yung senador, nakapwa senador niya, alam niyo po ba na ganito? Ginawa rin niya ni Cayetano. Di ba? Alam na nila yung sagot, pero tinatanong pa nila. Hindi nila nilalabas lahat yung kanilang baraha para di ba sa poker, minsan, mga naglalaro dyan, alam niyo yan. Minsan, papasilip mo pa yung isa, one card, lalabas mo pa. O para, yun eh, para yung hakbang ng kalaban mo, magdidepende dun sa una mong nilabas. Ngayon, kung nagsisinungaling siya, trap siya. Pag sinabi niyang, hindi ko kilala yung mga yan, meron palang enough evidence, etong si attorney, na meron silang picture nung mga kung sino man yung nagsabing hindi kilala. Yari yon ngayon. Diba? Kaya nga, kung pansinin ninyo, yung mga komento ng mga congressman, at saka mga senador na nabigyan ng maleta di umano, pabalang. Hindi nila sinasagot ng ayos, dadaanin lang nila sa biro. Tawa-tawa lang sila. Kasi they cannot answer the accusation directly. Bakit? Alam nilang pwede silang mapahamak dun sa kanilang sagot. Kasi kung ikaw, totoo yung sinasabi mo, sabihan ako nitong 18 na Marines na ito, itong 18 na sundalo na ito. Sabihan man nila ako, si Banat Bay, kasama yan sa payroll. Abi, sasabihin ko diretso, hindi ako kasama, mamatay na ka. Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sasabihin ko talaga, hindi ko ako kasama, nag-ano nga ako eh. Volunteer nga ako eh, gusto ko nga masama, pero di ako kasama doon sa nabigyan ng maleta. Di ba? Bakit? Kaya ko i-deny yun. Bakit? Di ko sila kasi nakita. Ngayon ko lang sila napanood sa telebisyon. Kasi malinis ang aking konsensya.
Hindi ko dadaanin sa biro na ganito, ganito, ganito. Hindi. Diretso ko. Wala ako natanggap sa kahit sinong tao sa administrasyon o sa oposisyon. Kasi nga alam ko na wala namang pwedeng mag-ano sa akin, mag-akusa sa akin. At merong ebidensya. Kaya nga bakit hindi sinasagot ng mga senador at mga congressman? Kasi alam natin na mapapahamak sila sa sagot. Kaya inuunti-unti ni attorney kasi may mga bala pa siyang pag sumagot yung certain person na ina-accuse, eto, ano to? Mapapahiya ngayon. Malalaman ng taong bayan na nagsisinungaling yun. Tama, mali? Di ba? Oh. Kaya nga, napakagaling po nitong abogado na to. Sukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Oh, binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Aha. Eto, alimbawa yung sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Trap ito eh. Pag hindi kumilos si Remulla, si Ombudsman Remulla, alam na natin na meron talaga siyang o sangkot siya dito sa skandalo na ito pag hindi siya gumalaw. Kasi he is mandated to do his job. Tandaan niyo yan. Ayan, maaari siyang kasuhan pag hindi niya ginawa yung kanyang trabaho. Maaari siya ipa-impeach. Alam ko impeachable ho ang ombudsman eh. Kasi hindi niya inaksyonan. He has to do something about this. Napakagaling ng galaw nitong itong abogado nito. Kalkulado niya yung kanyang galaw. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. O, halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng DOJ. pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin sama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Oh, yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Aha. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Tuna. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Oh. Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, yun. Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen Yung simula, nung lumabas yung mga oo. Senator Marcoleta, SMNI po, at saka kaming Banateros. Hindi, makukonsider mo naman, din naman kami social media lang kasi we are host in SMNI, legit news, di ba? A legit station. So, hindi mo masasabing social media lang din kami. Kami din po ay parte ng media. Kami po, diniscuss po namin yan, sir, kasama ninyo. Tayong dalawa nga lang, sir, ang SMNI at Net 25 lang po. Tama, yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga
news networks ito, mga radio television networks. Aha. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi 11 yata ito eh. Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Abay, meron lang nagsabi na, Sen, ano masasabi mo kanya doon sa hamon sa'yo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano ba napaka-importante na yun? Yung ba yung pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, labi. Kumisan diyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Mamamatay. Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Tama. Ito po pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya ang magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo eh. Ang unang tinitira nila din yung notaryo eh. Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka po. kung ano na lang pinag-uusapan natin na Ang dami pong nakasubaybay sa atin. para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa talaga nun, ha? Siya ang kauna-unahang nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila eh. Ano? Yun, hindi nila inaakala yun eh. Na darating yung isang taong ganon. Ako rin naman hindi ko inaakala eh. Opo. Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin eh. O din, ako naman, dahil sa nga hindi ko siya kilala, tetestingin ko siya. Ipanotaryo mo yun. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya eh. Ano ba ba talaga? Ano po ako? Ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito? Yes, sir. O sige. Ano na aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun eh. Tinetesting ko yung tao eh. Apo. May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang. Ang daming nagnunotaryo rito. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon Para ipek. para mag-imbento ng yung seal na ganon? Yung lamang stampad na, di ba, may stampad, pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung ano. Opo. Tapos iimbentuhin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa ikaw? Samantalang ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Pagkatapos kumasangkapan sila, kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnonotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Apo. Hindi isa, hindi dalawa, maaaring mas marami po siguro sa 5. Depende, sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo.
Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang Yung pinirma. available, opo. Ngayon, napuntahan kagad yung, yung nagnotary yung babae. Nakaisip ka agad ng idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. Correct. So, yun. Oh, hindi ko pirma yan, sabi Ayun, ng abogada. oo. Hindi nga niya pirma yun. Oo. Hindi niya pirma yun. Kasi ganun talaga sila magnotaryo. Oh, sino ngayon ang dinikdik? Aha. Si Gutesa. Oo. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Aha. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ayan, gano'n. Okay lang, sabi ko. May tinakot pang Okay, paano hayop. ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Aha. Meski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Aha. Iba-iba. At hindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? O ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito? Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may So, ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Yun! Magkaalaman na tayo. Ako po, hindi ako nananakot eh. Ako mulat mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver milyon-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit, Ayun nga para po. pawalan ng bisa, sapagkat siya lamang ang tumunton. Mula kay Saldico, idinugtong niya Oh, yun kay nga. Martin Romualdez. So yung- yes, siyang nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda, so ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Yun. sa mga sapsap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. O ayun, taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Yun. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yan, totoo Yun yan. ang dapat mong ibigay sa tao. Eh. At yung Kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko. Eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Hindi ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. De kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga, medyo nawalan ako ng pananagutan ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako 17 congressmen na ina-identify. Nag-uumpisa pa lang ako O siguro sa takot nila, teka mo, alisin mo na doon, baka kung sino pang May turo. Isa Mayari. pa lang na 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Paano alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko ganun na baka nag-away-away na sila, di ba? Pwede sa akin naman, di okay. O sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang, walang problema sa atin yan. O ngayon, patunayan, gusto ko nga naman Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito? Ang bayan Bayan, opo. Okay, bakit ganun na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na
sa halip na dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya eh. Pabubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman diniscredit mo yung notaryo. Oo. Sumumpa siya sa committee mo eh. Ayun nga. Hindi mo nang baliwalain yun eh. Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salaysay. Bakit pinipilit mo pa? Natakutin siya dito sa ganun ito. Wala na to eh. Kung hindi sana sa sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong eh. Sa totoo lang, kahit nabalikan natin yung yung hearing. yung hearing, naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titingnan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. Ang tagal niya ron. Nung siya yung maglagay ng dalawang testigo, nung siyang ito huli. Yung dalawang babae na naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakip ang muka. Walang testimony, walang sworn statement. Balikan natin si Gutesa. Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakip ang muka. Pinagtatanong siya. Yung dalawang babae inano siya. Nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Wala mo naman kung sino sumasagot, tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba eh. Okay? Ano ba dahilan ba't nilagay mo dyan eh? Kapag tinatanong, ikaw pa rin na sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? Napansin ninyo. Opo. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Yan. Pwede. Ethical ba na? Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Bakit? Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Halimbawa lang. Hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata kasi iba yung di kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Yan. Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Itong problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Correct. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon. Blue ribbon nga sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue ribbon yan. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Yan. Ngayon, saan? Asan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Yari ka ngayon. Nag-prepare na siya ng meron ng ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Walang kwenta. Pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako po, patay tayo. Hindi nga papayag ang mga kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal.
Hanggang sa dumating itong Itong batch May na ito. bago, oo. So, anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, Grabe, no? itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Ako, sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon na Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Yun. Pera nila ito eh. Tama. Buwis nila ito eh. Tama. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman nag-text nga sa akin ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin. Ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na wag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila September ito eh. September to October 2025, yun ang pakiusap nila sa akin. Tinanong ko nga yung biyaya na nandyan eh. Nandyan yung Lumabig. Lumabig ba yun? Lumagi. Lumagi. Oh. Commissioner Lumagi. Yung nauna po yan. Sabi ko, Secretary Bunoan. Secretary Pangandaman. Bigyan niyo ako ng sagot dito. Anong isasagot ko sa mga tawag ito? Walang nakasagot kahit isa. Tapos sabi nung Yusek Cabral, buhay pa. Yusek Cabral, ano? Your Honor, tama po yung kanilang tinetext sa inyo. Hindi naman kita hinihingan ng opinion kung tama sila o hindi. Sabi ko siya, tulungan nyo kung ano yung sasagot ko sa kanila. Wala. Yaris. Pero ako nang gumawa ng sagot. Sabi ko, ako po ay makikiusap sa inyo. Alam ko po ang damdamin ninyo. Pero kung hindi po kayo magbabayad ng buwis dahil nga po sa nangyari sa... Eto na. Hanggang dito na lang po muna tayo. Tutuloy natin yan bukas ng umaga. Ha? Kaya mga kababayan, marami pa pong revelasyon. Dito si Senator Marcoleta. May mga pasabog siya. Basta importante ngayon, mga kababayan, bantayan natin. Tulad na sinabi ng INC, wag nating kalimutan. Dapat, akala siguro, INC, tama, sinabi rin ni Marcoleta, na wag nating kalimutan, wag nating bitawan tong issue na to. Napakaraming diversion silang ibibigay at sasabihin at gagawin. Di ba? Siguradong marami pa pong lalabas na mga katotohanan. Abang-abang lang po tayo.